Muli magandang umaga po sa inyong lahat. Malugod na pagtanggap sa St. Joseph Parish Gigalangin sa ika-6 ng umagang banal na misa na may liturhiya ngayong dakilang kapistahan ng pag-aakyat sa langit ng Birheng Maria. Tumayo po ang lahat at tayo makiisa sa Eukaristikong pagdiriwang na pamumunuan ng ating Kura Paroko, Reverendo Padre Douglas D. Badong. Magpuri kayo sa Panginoon Diyos, lahat ng santilakpan. Magsiawit kayo at siya'y pagdangal magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ating giniginita ngayon ang dakilang kapistahan ng pag-aakyat sa langit ng Mahal na Birheng Maria. Ipinahayag ni Pope Papa Pio ika-12 noong November 1, 1950 ang katuroang iniakyat sa langit ang parehong kaluluwa at katawan ng ating mahal na ina. Mga kabatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mga pangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Heso Kristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang o Jesucristo ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang kalinis-linisang mahal na Birheng Ina ng anak mong mahal ay iyong iniakyat, taglay ang kaluluwa at katawan sa kalangitan. Sa pagsasaloob namin ng mga bagay sa kaitaasan, pagindapatin mong kami makasalo sa kaluwalhatian ng Birheng Inang aming mahal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo
magpasawalang hanggan. Amen. Itinanyag ng aklat ng pahayag ang dakilang pangitain tungkol sa isang babaeng dinamitan ng araw, nakadambana sa buwan at may 12 talang nakaputong sa kanyang ulo. Inilalarawan ng pangitain ito ang kaluwalhatian ni Maria sa langit. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Nabuksan ang templo ng Diyos sa langit at nakita ang kaba ng tipan. Kasunod nito'y lumitaw sa langit ang isang kagilalas na tanda. Isang babaeng nararamtan ng araw at nakatungtong sa buwan. Ang ulo niya'y may koronang binubuo ng 12 bituin. Malapit na siyang manganak, kaya't napasigaw siya sa matinding sakit at hirap. Isa pang tanda ang lumitaw sa langit. Isang pulang dragon na napakalaki. Ito'y may 7 ulo at 10 sungay, at may korona ang bawat ulo. Sinaklot ng kanyang buntot ang 3 bahagi ng mga bituin sa langit at inihagis ang mga iyon sa lupa. Pagkatapos ay tumayo siya sa paanan ng babaeng malapit ng manganak upang lamunin ang sanggol sa sandaling ito'y isilang. At ang babae ay nagsilang ng sanggol na lalaki. Ngunit may umagaw sa bata at dinala ito sa Diyos, sa kanyang trono. Ang sanggol na ito ang itinakdang maghahari sa lahat ng bansa, sa pamamagitan ng kamay na bakal. Ang babae naman ay tumakas patungo sa ilang, sa isang dakong inihanda ng Diyos para sa kanya. At narinig ko ang isang malakas na tinig buhat sa langit na nagsasabi, "Dumating na ang pagliligtas ng Diyos. Ipinamalas na niya ang kanyang kapangyarihan bilang hari. Ipinamalas na ng Mesiyas ang kanyang karapatan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto't ganda. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto't ganda. Samantalang sa kanan mo nakatayo, yaong reyna, palamuti gintong lantay sa damit na suot niya. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto't ganda. O kabiyak nitong hari, ang payo ko'y ulinigin, ang lahat mong kamag-anak at ang madla ay limutin. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto't ganda. Sa taglay mong kagandahan, ang hari ang paibigin. Siya'y iyong Panginoon, marapat na iyong sundin. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto't ganda. Sama-samang masasaya, ang lahat ay nagagalak, na pumasok sa palasyo at sa hari ay humarap. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto't ganda. Sinasagisag ni Adan ang kamatayan dahil sa kasalanan, samantalang kinakatawan naman ni Hesukristo bilang ang huling Adan, ang kaligtasan sa pamamagitan ng pagkabuhay na muli. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, si Kristo ay muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay, kung paanong dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon din naman dumating din ang muling pagkabuhay sa pamamagitan ng isang tao. Sapagkat kung paanong mamamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan,
Gayon din naman, mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Ngunit ang bawat isa'y sa kanya-kanyang takdang panahon. Si Kristo ang pinakauna sa lahat. Pagkatapos, ang makikikristo sa panahon ng pagparito niya. At darating ang wakas pagkatapos malupig ni Kristo ang lahat ng kaharian, pamahalaan at kapangyarihan, at ibibigay niya sa Diyos at Ama ang paghahari. Sapagkat si Kristo'y dapat maghari hanggang sa malupig niya at lubusang mapasuko ang kanyang mga kaaway. Ang kahuli-hulihang kaaway na kanyang pasusukuin ay ang kamatayan. Ganito ang sinasabi ng kasulatan: ang lahat ng bagay ay lubusang pinasuko sa kanya ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mga anghel ay masaya nang iakyat si Maria sa langit na maligaya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati, ay naggagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." At sinabi ni Maria, "Ang puso ko'y napupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin, at mula ngayon ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi, dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Kinahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Pinangalat niya ang mga palalo ang isipan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono, at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom, at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Tumira si Maria kina Elizabeth nang may 3 buwan at saka umuwi.
ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay August 15 at ating pong ipinagdiriwang ang dakilang kapistahan ng pag-aakyat sa langit sa mahal na Birheng Maria. Pag-aakyat. Maganda pong mas maintindihan natin na hindi umakyat si Maria, kundi siya ay iniakyat. Magkaiba po kasi yung ascension dito sa assumption. Yung ascension ay yung pag-akyat ni Jesus sa langit. May kakayanan si Jesus na umakyat sa langit. Si Maria bilang tao, walang kakayahan sa sarili niyang kakayanan o lakas, hindi siya makakaakyat sa langit, kundi ito ay isang biyaya na ipinagkaloob sa kanya matapos nga ang lahat ng kanyang pakikiisa, pakikibahagi sa plano ng Diyos ng kaligtasan para sa lahat. Sinasabi po na matapos siyang mamatay, siya po ay inilibing at pagkatapos nun, wala nang nakita na katawan sa pinaglibingan kay Maria, kung kaya't ipinahayag na siya ay iniakyat, katawan at kaluluwa. Isa po ito sa 4 na dogma patungkol kay Maria na atin pong niyayakap. Pero maganda din po na mapaalalahanan tayo, bagamat hindi rin naman natatapos ang mga bumabatikos sa mahal na Birhen, ang bumabatikos sa mga Katoliko na nagdarasal sa mahal na Birhen patungkol dito. No? Sadyang hindi nila ito matanggap, hindi nila ito maunawaan, pero para sa ating mga Katoliko, hindi maihihiwalay si Maria sa atin pong pananampalataya. Kung tutuusin po, no? Gaya nga ng sinabi sa panimulang bati, 1950 pa lang ito na-i-declare ng simbahan. Dahil unti-unti, no? Yung bago naging 4 na dogma ay talagang pinagnilayan ng mabuti at sa gabay ng Espiritu Santo sa ating pong Santo Papa ay na-i-declare ito na maging dogma o bahagi ng ating pananampalataya. Baka nga mas matanda pa kayo sa dogmang ito. Kasi 1950, meron dito mga pinanganak, 1945 pa o 19, mas matanda pa. No? Pero ganun pa man, nananatiling yung hiwaga o misteryong ito ay talagang hindi pa natin 100% na, kumbaga, nauunawaan sa ating pong pag-iisip. Pero siguro, no, lahat naman tayo, maging ang mahal na Birhen, inahangad na makabalik tayo o mapunta tayo sa langit. Kaya nga hanggang ngayon, talagang kumikilos din ang Diyos sa tulong ng mahal na Birhen o sa pakikiisa ng mahal na Birhen na tayo po ay talagang magabayan na mas mapalapit tayo kay Kristo. Pero kung titingnan natin sa ating pong ibanghelyong narinig, nang dumalaw si Maria sa bahay ni Elizabeth, napuspos ng kagalakan si Elizabeth, maging yung sanggol sa kanyang tiyan. At maging si Maria ay nagpuri, no, ng buong galak. Ang puso ko'y nagpupuri at nagagalak sa aking Panginoon. So, isang aral na matututunan natin kung gusto natin mapunta sa langit. I'm sure, pag tinanong ko kayo, gusto niyo mapunta sa langit? Tingnan nyo nga mga mukha ng katabi ninyo kung mapupunta ba sa langit. Walang mapupunta sa langit na malungkot ang buhay.
dito sa mundong ito. Malungkot ba o masaya ang buhay? Kasi tinan nyo, no? Si Elizabeth, matanda na ito. Baka kasing tanda din ng iba sa inyo dito. Pero ngayon, 6 months ng buntis. Pero mahabang panahon siyang naghirap din. Yung dala-dala niya sa kanyang sarili na kinukutya siya, pinagtatawanan siya dahil hindi siya magkaanak. Hindi siya binibigyan ng biyaya ng Diyos. Si Maria, ikakasal na rin, pero ipinahayag sa kanya na mabubuntis siya. May pagdaraanan nito. Pero sa kabila nito, biruin nyo, no? Kahit na mayroong pinagdaraanan, mayroong galak, mayroong saya sa kanilang pagkatao, sa kanilang buhay. Naiintindihan ba? Kasi kung puro problema ang tinitingnan natin at doon tayo nakafocus, hindi ka talaga magiging masaya. At kapag hindi ka naman masaya, yung mga tao sa paligid mo, hindi rin nagiging masaya. So, paano tayo makakarating sa langit? Kung dito pa lang, hindi tayo nagiging masaya. Kahit may pinagdaraanan tayo, hindi ito dapat maging hadlang para maranasan natin at maipadama natin ang saya sa atin pong kapwa. At hindi rin hadlang dapat ang ating mga pinagdaraanan para tayo makapaglingkod sa ating kapwa. Pero ulitin ko po, no? Sikapin din natin na habang tayo ay naglilingkod, nagiging masaya tayo at nakakapagpasaya tayo ng kapwa. Isa yan sa maaari natin mapagnilayan kung gusto nating makarating sa langit. Amen? Magsitayo ang lahat, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Dumulog tayo sa Diyos Ama upang katulad ni Maria, makabahagi rin tayo sa kaluwalhatian ng kanyang anak na si Jesus. Ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. May hatid nawa ng Santo Papa, ng mga obispo, pari at diakono, ang pag-asa dulot ng muling pagkabuhay ni Kristo sa daigdig na tigib ng pagkamuhi, digmaan at pagkakawatak-watak. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Pumunta nawa ang ating mga pinuno at lingkod bayan tulad ni Maria sa kaburulan ng pangangailangan upang makatulong sa mga kapatid nating biktima ng kaharasan at sakuna. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Isabuhay nawa ng lahat ng sumasampalataya ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng panalangin, pagninilay at pagsimba sa banal na Eucharistika. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
Pagpalain nawa ng Panginoon silang gumawa ng mga dakilang gawain para sa mga may sakit, inabuso, nagugutom at naghihirap. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Makasapit nawa ang mga yumao naming mahal sa buhay, sa kaluwalhatian ng Diyos sa langit, kung saan inaakyat ang Birheng Maria. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan, gayon din ang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang lahat ng ito iniling namin sa ngalan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito naway makaakyat sa iyo at bilang katugunan sa pagdalangin ng mahal na Birheng iniakyat sa langit, ang aming kaloobang nag-aalab sa ningas ng pag-ibig ay lubos nawang pumailan lang sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong iniakyat ang mahal na Birhen sa langit, ang pasimulat larawan ng laan mong masapin ng tanging sambayanang sa iyo'y nananalig, may pag-asa't kasiyahan kaming sa iyo'y papalapit. Di mo pinabayaang dumanas ng pagkaagnas ang nagsilang at nag-aruga sa iyong bumubuhay na anak, nung siya'y maging di na iba sa aming lahat, upang kami hatian sa kanyang buhay na ganap. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawin ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, inasalamatan kaniya, inaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
Gayun din naman nung matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, na buhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo si Aurora na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong siya'y pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at paghindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng manakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayon amin nang napagsaluhan ang banal na pakikinabang, ipagkaloob mong kami maluwalhating makarating sa pagkabuhay, pakundangan sa pagdalangin ng mahal na Birheng Mariang iniakyat sa langit sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Iyuko ninyo ang inyong mga ulo at tanggapin ang pagpapasbas. Pagpalain nawa kayo ng Diyos na sa pagsilang ng anak niya mula sa mahal na Birhen ay nagatid sa daigdig ng katubusang walang hanggan. Amen. Pasiglahin nawa kayo sa malasakit ng mahal na Birhen na siyang nagbigay sa inyo ng tagapaghatid ng buhay na walang hanggan. Amen. Puspusin nawa ng kagalakan ng Espiritu Santo ang mga nagdiriwang sa pagpaparangal sa mahal na Birheng Maria upang sa ganitong diwa kayo ay sumapit sa kalangitan na siyang tahanan ng tanan magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa misa, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking